Ito na nga, magandang araw sa inyo mga banateros. At ngayong araw na ito dahil tayo'y susugapa sa traffic. Biyernes ng gabi, traffic yan talaga. Kaya ang gagawin natin para hindi naman tayo mabato, mag-discuss na lang tayo ng mga issue sa lipunan. 'Di ba? Halimbawa na lamang po yung bagong paandar ni Marcos na kesyo may mga warrant na daw. Etong sila Zaldico at ilang pang mga, sabi nga ni Marcoleta, butete. 'Di ba? Butete, yung palaka, hindi talaga mahuli-huli at hindi maturo-turo. Akala ko nga babasahin na ni Marcos yung warrant niya. Meron akong warrant. Hindi pala. Warrant pala ni Zaldico. Boo, walang kwenta. Anyway, alam nyo mga kababayan, ngayong araw din na to, meron pong Thanksgiving Christmas party si VP Sara Duterte sa mga taga-suporta niya. At tayo po inaimbitahan niya sa kanyang opisina. Dito lang sa may Mandaluyong. At tayo po ay napahintulutang magpicture. Binigyan niya tayo ng antindi nung kanilang raffle. Malupit. Matindi ho yung raffle nila. Hindi ho Tesla mga kababayan. Hindi ho iPhone 17 Pro Max fully paid. Akala ko yun na ibibigay. Kasi may pabunutan pa Meron yung nilalagay dun sa parang ng isda. Bubunot ka. Tapos doon kung ano ang iyong mapapanalunan. Parang doon sa pagbunot doon. Alam mo kung ano nakuha ko? The best ang nakuha ko. Pinakamahal sa lahat. Suka datong puti. Ang lupit mo talaga, VP Sara Duterte. Iba ka magbigay na regalo. Datong puti na suka. O, di ba? Nako, sabi ko nga, ganyan talaga. Wala namang budget ho sa opisina ni VP Sara Duterte. Alam mo naman, kinulimbat na nung mag-amo, di ba? So, wala nang budget. Kaya ganun talaga ang pinamigay niya. Tapos, proud na proud pa si Jack. Kasi yung kay Jack, parang gold bar, pahaba. Alam mo kung ano? Utangin ng gold bar yan, no? Sabi niya sa akin, suka lang sa'yo. Alam mo, yung anan ngayon, akin, gold bar. Sabi niya sa akin gano'n. Ayop yan. Yung suka pala na yun, yung gold bar na pala na yun. Akala ko Talano Gold na Malay mo, nabayayaan ng Talano Gold si VP Sara Duterte nung di pa sila magkaaway ni Marcos. Alam mo kung ano? Ang lupit. Panlaba. Yung panlaba, yung ganon, panlaba. Pambirang buhay, oo. Sabi ko nga naman, nakakatuwa lang kasi sabi nga nila, datot, that matters. Yun ang importante doon datot, diba? Datot, that matters. Hindi na importante kung mahal. Ngayong Pasko ngayon, dahil taghirap tayo, yun po yung sinisimbolo nung regalo, yung Christmas gift ni VP Sara Duterte. Talagang taghirap na bayan natin ngayon. Taghirap na po mga kababayan. Kaya suka at saka anong tawag doon? Detergent bar, di ba? Hindi, siguro. Ganito kasi yan Alam mo, kung ano yung mabubunot mo, nagsisimbolo yan ng kalalagayan ng bansang Pilipinas at nagsisimbolo din yan kung sino ka. Bakit sa akin suka? Kasi mahilig tayong kumain at saka, siyempre, maasim-asim ang ating love life. Bakit detergent bar kay Jack? Alam mo kung bakit? Kasi mabantot daw siya, hindi siya naglalaba na maayos. Bantot ng damit niya, hindi siya naglalaba. Amoy, ano tawag ito? Amoy maruming damit siya. Ayop ka. Anyway, yun na nga, nag-party doon. At syempre, meron tayong pinapirmahan lang libro, yung libro ng mga vice presidente. Na nandun yung libro, ginawa ng, ewan ko kung saan na yun, kung matagal na bang pinamimigay yun. Basta mga vice presidente, nandun nga si Leni Robredo Gusto ko nga ikisan Pero ayan mo na, respeto na lang doon sa nagpa-print nun at gumawa nun. Kaya hindi ko na inikisan si Leni Robredo. Pero gayon pa man, alam mo ito lang nakakatuwa. Nakakatuwa kasi sandali ba't nagkakagani ritong ayun. Ang gulo-gulo talaga ni Waze. Oo. Parang jowa ninyo, ang gulo-gulong kausap. Nakakatuwa lang po yung yung opisina niya, kasi makikita mo yung simplicity ng opisina. Hindi parang yung katulad na ginawa ni First Lady, di ba? Pagtungtong sa Malacanang, biglang pinaayos, pinaganda, ginawang bonggang-bongga. Alam mo naman,
alam mo, walang problema doon eh. Okay naman yun kung sakasakaling pinaganda mo, ginawa mo rest house, beach resort, okay lang yan kung yung bansang Pilipinas ay hindi naghihirap. Diba? Kung ang bansang Pilipinas ay maayos, okay yan. Pero kung yung bansa mo ay naghihirap tapos pagagandahin mo pa yung mansyon, mas priority mo pa yon, sa bawat gastos mo may nababawasan. Tandaan niyo yan, sa pamilya, sa bawat gastos may nababawasan. Ibig sabihin nun, pag hindi mo ginamit para sa mga kababayan natin, yan ang mangyayari, di ba? Gagamitin mo lang yan sa kaluhuan mo. Si Pangulong Duterte nga yun ang una-una niyang pinasok sa kanyang utak na pupunta siya doon bilang opisina at uuwi din siya. Wala siyang pinaayos, wala siyang pinaganda, ginastusan. Yung opisina ni Vice President ngayon, pag makikita mo, payak na payak. Kasi wala akong kabongga-bongga, yung simpleng-simple lamang po, walang, parang minimalist nga ang datingan Alam mo yung sa mga Japan, di ba? Minimalist ang datingan ng kanyang opisina. Pero meron ako isang bagay na doon, napansin, na tawa ako ng tawa. At may kwento doon. Ikikwento ko sa inyo ngayon. Yung opisina niya, naandun ng picture ni Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Magkaiwalay, pero nandun pa. Ibig sabihin, nandun. Alam mo, nung una ko gusto ko nang tanggalin O gusto kong basagin yung picture frame na may laman ni Marcos. Tapatanong tuloy ako, ba't kaya hindi pa tinatanggal ni VP Sara Duterte ito? Gusto ko nga sanang itanong sa kanya kanina nung nag-picture taking. Kaya lang, ngayon ko nang busisiin. Pero may mga tinanong tayo. Siyempre, alam mo tayo, chismoso rin tayo Kala nyo kayo lang ang chismoso? Chismoso rin tayo. Tinanong ko basta, may mga tinanong ako doon. Sabi ko, bakit di pa tanggalin ito? I mean, sa kabila ng pambabastos ni Marcos, panggagamit ni Marcos, wawalangya sa opisina ni VP Sara Duterte at sa kanya mismo personal, walang pakundangang pagbabaluktot ng mga katotohanan kay VP Sara Duterte. Bakit ayaw pa niyang tanggalin yung picture ni Marcos doon sa loob ng opisina? Alam mo ang sagot niya, nung taong kausap ko, yan ay paggalang sa opisina ng presidente. Hindi dapat pinipersonal ang presidente. Sa kabila ng ganun ang ginawa kay VP Sara Duterte, hindi pinipersonal ni Vice President ang ating presidente. Kung ako yun, maniwala ka, baka pininturahan ko pa yun. Hindi, I mean, just to be honest, kung ako yun, hindi ko kakayanin na ganun ang makikita ko araw-araw. Picture nung taong trumaydor sa'yo, picture nung taong gumago sa'yo, picture nung taong hanggang ngayon naninira sa'yo, hanggang ngayon winawasa ka. Hindi halimbawa ko na lang yung picture ng mga jowa ninyo, yung mga ex ninyo. O, di ba, galit na galit kayo, tatapon yan. Kahit yung mga gamit, kung galit kayo, kunwari ginos kayo, kaya tinarantado kayo, di ba? O naging unfaithful sa inyo yung inyong jowa na ex. Di ba, kahit yung mga gamit, yung mga simpleng gamit na ibinigay ng ex nyo, itatapon nyo yan dahil sa buwisit nyo, sa galit ninyo. Tama, mali? Kasi bullshit kayo Tapos ngayon, binabastos ka pa, ginagago ka pa, tawag dito, yung pinopost ka pa, winawalang niya ka. O kunwari may ex kang ganun, winawalang niya ka. Di ba talagang iaano mo yun? Lahat ng remembrance doon sa tao na yun, itatapon mo, di ba? Iaanuhin mo. Pero si VP Sara Duterte, hinayaan niyang naandoon si Marcos sa kanyang opisina. Kasi nga po, ang sabi sa akin, kwento sa akin nung isa sa mga doon, yan ay respeto doon sa opisina, hindi lang doon sa tao. Respeto sa opisina, at the same time, it's not personal. Yung
ginagawa ni VP Sara Duterte is being professional. Kaya yung sinasabi ni Auntie Claire na itong si VP Sara Duterte ay parang ano ba yun, emotional breakdown or mga ganyan, meltdown yun yung term niya. Kalokohan po yun. Kasi kung nag-meltdown talaga si VP Sara Duterte at hindi mo makikita yung picture na yun. At sabi ko nga sa inyo, hindi lang isa. Sa bawat picture na naandun si VP Sara Duterte, naandun din yung si Marcos. Doon mo makikita yung professionalism dito sa tao na ito. Statesmanship, sabi nga, di ba? Talagang gano'n ang ano niya, ang kaugalian ni VP Sara Duterte. Balik tayo ngayon dito sa pautot ni Marcos. Ano yung pautot ni Marcos? Yung pautot ni Marcos na kesyo dinimanda niya itong, may warrant na inilabas against kay Zaldico. Alam mo, tiningnan ko yung mga pangalan doon. Hindi, don't get me wrong ha. Okay sa akin yan, yung demanda na yan. Kasi as a matter of fact, yung nangyaring demanda kay Zaldico, ito just for your info lang for your info. Kasi di ba kinasuhan niya ako about doon sa flood control. Noon pa yan eh. Ang ginawa ko kasi, yung kay Villanueva, yung si Senator Villanueva, di ba, nag-privilege speech siya about do sa laptop at saka sa flood control. Di ba? Tapos sinigundahan ko si Villanueva. Doon ako dinimanda ni Zaldico. So, itong issue, same issue. Okay? Itong ang nangyayari kay Zaldico ngayon, nagja-justify ng aking mga diniscuss noong dinimanda niya ako. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, sa madaling salita, yung warrant, yung mga akusasyon kay Zaldico, it will benefit me. Okay? Para malinaw lang, it will benefit, sa tingin ko, it will benefit my case. Pero, nagtataka lang ako, talagang hanggang kay Zaldico na lang. Hanggang dun na lang ang demanda, ang warrant hanggang kay Zaldico. Diyan ka parang, don't tell me. Billions of peso were wasted. Nagkaroon ng ghost project di umano. Tapos, ang may kasalanan lang ang isang party list representative. But, hindi ako makapaniwala. Diba? Parang, tayo ba naglolokohan? Sinong maniniwala? Siguro yung mga kakampwet na mga tatanga-tanga. Yung mga kakampwet lang siguro maniniwala dyan. Na walang kinalaman si Marcos o si Romualdez. Diba? Kaya nga may rally sila sa November 30, itong kakampwet. Pwede daw sisihin si Marcos, pwede daw sisihin si Duterte. Bawal ang mga Duterte supporter, bawal din ang Marcos defender. Pero Romualdez defender, hindi pinagbawalan nitong mga kakampwet. Nitong mga, lalo nitong mga Makatai Black. Diyan ka magtataka na, wow, ibang level talaga ang kahipokritohan nitong mga kakampwet at saka nitong makakaliwang grupo. Kasi nga, nakikinabang sila Nakikinabang sila sa biyaya ni Romualdez sa Kamara, di ba? Alam nyo, kung sa tingin ni Marcos, etong ginawa niyang pagwawaran kay Zaldico at ilang mga hindi nga congressman mga maliliit na opisyal ng gobyerno, akala niya masasatisfy na yung mga Pilipino. I don't think so. Marcos, nagkakamali ka. Para bagang ikaw ay parang lalo pang ng insulto sa mamamayang Pilipino. Kasi isipin mo yun, si Zaldico, wala ngang congressman. Could you imagine that? Walang congressman. I think binasa ko tiningnan ko kung meron man siguro mga dalawa o isa. Pero kasi kung tiningnan ko rin yung balita, wala naman binabanggit sa balita. So talagang si Zaldico lang yung malaking tao, kung masasabi mo, na hindi pa ganun kalakihan na unlike itong katulad ni Romualdez, di ba? Katulad ni Marcos. So malaking kalokohan. Pero sa bagay nga naman, ikaw ang presidente, ikaw mag-a-announce ng warrant, alangan naman i-warrant mo yung sarili mo, di ba?
Kasi sabi ko nga sa inyo, kontrolado na nila ang lahat ng sekta ng ating lipunan. Kontrolado po nila. Wala tayong magagawa diyan. Yan na ho talaga eh. At it doesn't mean we will not get justice. Sabi ko nga sa inyo eh. Ang may hawak ng ating hininga ay ang ating Panginoon. Yan lang. Ako, I don't wanna go further. Pero huwag niyong kakalimutan nung creation, si Adan at si Eva. Si Adan at si Eva, kinuha lang sa abo o sa dust. Di ba? At nung binuo siya, finorm bilang tao, physical, yun yung physical. Okay? Pero ang tao, physical yan, hindi yan mabubuhay kung walang hininga ng Diyos. Kaya nga sabi doon, di ba? And God breathed doon sa kay Adan at kay Eva. Kay Adan muna. Kaya nabuhay ito isang si Adan at si Eva. Yun eh. Ibig sabihin, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa na hinahayaan ng Diyos ito. Kasi ito, bibigyan ko lang kayo ng kwento. Just for your reference and my reference. Again, I'm not expert in the scripture. I am not Pharisee. Pero kung mapapansin ninyo, yung panahon ni 'di ba, ni Moises. Ang tagal nun, panahon na yun, na naalila po ang mga Israelites under the Egypt rule, 'di ba? Isa Pharaoh. Ang tagal din bago magising yung Pharaoh. As a matter of fact, hindi na nga siya nagising. Hanggang nakalimutan ko kung anong kinamatay niya, pero it was a very tragic death ng Pharaoh. Pero yung natatandaan lang natin, yung last plague, yung namatay yung kanyang anak, di ba? Bilang last plague na sinabi ng Panginoon kay Moises, at yun naman na sinabi ng Moises kay Pharaoh, di ba? Ang ibig ko lamang pong sabihin nito, yung panahon na yun, kung iisipin mo, bakit hinayaan ng Diyos na tumagal ng ganong katagal para bago makalaya ang Israelites sa mga Egyptian? Isipin niyo mabuti yun, ha? Ano yun? Dahil pinaparusahan ba ng Diyos ang kanyang anak? Kasi anak ang turing niya sa Israelites eh. Bayan niya eh. Pinaparusahan niya ba? O pinagtitripan niya? Kasi kayo, di kayo sumusunod, kaya pagtitripan ko muna kayo. Yung ganun eh. Isipin mo na mabuti yun, ha? Kasi alam mo, ang Panginoon, sabi nga sa New Testament, nakalimutan ko na kung sa scripture, ang Lord hindi daw mabagal. Ang Lord ay matagal lang dahil gusto niyang magbago ang tao. Hinahayaan niyang magbago ang tao, at the same time, doon sa panahon ng Egypt at Israel, ito'y magdidikta ng kasaysayan, at ito yung tatatak sa isip ng mga Israelites, yung nangyari noon. At kaya nga, hanggang ngayon, yan pa, tumatak po sa kanila yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Kasi tandaan ninyo, when God moves, hindi siya gumagalaw He is a personal God. Ibig sabihin, tinutulungan kanya sa mga personal mong problema, pero gumagalaw siya ng pangkalahatan. Ibig sabihin nun, including your past, present, and your future. The future of Israel, nung time na yon, was parang founded on that time kay Moises. Talagang ito'y umukit sa kanila, sa kasaysayan nila yon. Dahil doon sa pangyayari na yon. Ibig sabihin, may purpose si Lord noon kung bakit pinatagal yung pagpalaya sa kanila. Ganon din po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sabi, diba, minsan naiinip tayo, gusto natin, paggising natin, wala na yung mga kurap. O kinuha na ng demonyo yung mga kurap. Bakit hindi niya pa kinukuha? Tandaan ninyo, may purpose ang Lord dyan. Para tumatak na sa utak natin at talagang umukit na sa puso't isipan natin. Not never again, Marcos. Kasi anong nangyari? Anong nangyari sa atin? Nag-never again, Marcos, tayo noon nung pinatalsik yung tatay niya. Di ba? Nag-never again tayo noon. Pero marami sa atin ang nakakalimot.
maybe this time, we would remember. Diba? Kasi ngayon, hindi again I'm not saying this is the Lord speaking, pero maybe siguro sinasabi sa atin ng Panginoon na parang, ang tigas ng ulo nyo nun Hindi na kayo natuto sa lesson nyo nun. Eto, baka this time matuto na kayo. Pero nasa sa atin na po yun, kung matututo pa tayo. Di ba? Kasi alam mo, sa buhay ganyan. Minsan, actually madalas matigas ang ulo ng tao. Madalas, paulit-ulit ang kasalanan. Madalas, alam mo yun, ilang beses ka nang winarningan. Naalala ko tuloy. Yung meron akong kaibigan na nakulong dahil sa adik na kasama niya. Tapos sabi ko nga, anak ng wewe. Ngayon, tila, alam mo yun, parang tumitigas na naman ang julo. Sabi ko nga, hindi ka na natuto. Hindi ka na natuto at hanggang ngayon. Kasi marami sa ating ganun Yung paulit-ulit, di ba, niloko ka na nga dahil humarot ka sa pogi na alam mong walang direksyon ng buhay. Niloko ka, ginus ka, tinarantado ka, naging unfaithful sa'yo, tapos iyak-iyak ka pa, sakit naman yan. Tapos bigla meron lang dumaang uling pogi. Ay, pogi. Alam mo yun, parang ang tigas ng ulo natin Tayong mga tao minsan. Madalas pala. Madalas matigas ang ulo natin. Sinaktan ka na nga dahil hindi mo tiningnan yung tamang tao sa'yo, hindi mo binusisi, nagpaakit ka lang sa pita ng laman, tapos uulitin mo na naman. Again, I'm not saying I'm holy. I'm not exempted sa pagiging matigas ang ulo. Lahat po tayo. Meron tayong ganong klaseng kaugalian, yung katigasan ng ating ulo. Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon na meron siyang ginagawang magandang bagay sa ating bayan. Basta tayo ay patuloy lang manalangin. Huwag tayo magsasawa. Kaya nga, 'di ba, pray without ceasing. Huwag ceasing, sabihin wag titigil. Manalangin ng manalangin dahil siguro maybe meron tinuturo sa atin ng Diyos na wag na ulit-ulitin itong mga Marcos. Kasi ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo noon, di ba, marami akong kaibigang matigas ang ulo. Sinabi na namin, ayaw ni PRRD yan. Si Marcos. Tapos, kami pa ang pinagbintangang hindi Duterte supporter. Ganon Sa tindi ng katigasan ng ulo, kami pa ang inakusahan na hindi Duterte supporter. Ano nangyari ngayon? Hindi ko sila sinisisi ang sinasabi ko lang, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit medyo tumatagal ang mga panapanahon. Yeah? Kung bakit nangyayari ito sa atin. Huwag tayong mawawalan ng loob. Dahil may tinuturo lamang sa atin ng Diyos. At patuloy tayong manalangin sa mga pangyayari na ito. Diba? Patuloy lang natin itong At binabati ko pala yung mga kababayan natin na-meet natin kanina. Iba't ibang dako, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy lang po ang laban natin. Wag po tayong titigil. At alam mo, meron ako nabalitaan Kasi, merong kumakalat na propaganda na ayaw daw ng mga militar or AFP si VP Sara Duterte. Yan ang kwento. Yan ang pinapakalat nila Kaya daw hindi gumagalaw ang AFP. Dahil ayaw daw nila kay VP Sara Duterte. Alam mo, meron kaninang tumawag sa aking general. At sinabi niya sa akin, Byron, kasi kilala ako doon to personal, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sabi niya, hindi totoo na ayaw ng uniform personnel o mga sundalo si Vice President Sara Duterte. Hindi totoo yan. Mahal ng sundalo si VP Sara Duterte.
Pero hanggang doon na lang. Sandali. Kayo ng wedding, oo. Wait lang ha. Itong ingay to mga to. Ingay! Alam mo, gusto kong comment nga kayo, meron ako itatanong sa inyo. Gusto kong haluan yung vlog ko ng ng hindi lang politika, pati life advices, life reality. Yung sabihin yung mga nangyayari sa lipunan, hindi lamang po sa politika. Gusto kong haluan yung vlog ko ng ganun. What do you think? Comment nga kayo. Tingnan ko kung gusto niyo yun. Pag-uusapan natin yung mga issue sa lipunan, issue sa traffic, issue sa mga pamilya, jowa, issue sa mga anong magandang pasyalan, at ano yung pangit, at ano yung kaugalian nating mga Pilipino na hindi maganda, na dapat nating baguhin. Ano yung, gusto nyo ba ng ganong vlog? Kasi gusto kong mag-divert Divert in a sense, hindi ko iiwan ha. Mali pala yung word na divert. Gusto ko nagyan ng combination pala. Yung aking vlog, hindi lang tungkol sa politika. Gusto kong pag-usapan at iba't ibang bagay. Kahit nga mga gadgets, ano yung tamang paraan ng pagpili ng mga equipment, ng gadgets, tamang paraan pagpili ng jowa, yung mga ganun ba? Yung usapin pampamilya, usapin ng mga lasinggero, yung mga ganun ba? Pag gusto kong ganun. Sabi nila, gumawa daw ng another channel. Parang ayoko nang gumawa ng isa pang channel. Gusto ko dito na lang. Anyway, sabi naman ng iba, gusto nila yung aking mga sinasabi. Ewan ko kung totoo, binobola nyo lang ako. Pero kung totoo, maraming salamat. At gusto kong palawakin pa ang mga topics dito sa ating channel. Okay po ba sa inyo yun o hindi? O pag mag-concentrate na lang sa politika? Hindi, kasi alam mo, ito meron pa pala akong isang kukomentohan. Nagtataka lang kasi ko, merong isang, yung pangalan nito ni Francis Leo Marcos nito. Hindi ko maintindihan kung ano-ano sinasabi niya. Alam mo, sa totoo lang, marami na nag-a-advise sa akin na wag kong patulan yun. Kasi fame whore yun. Sabi nila sa akin, nag-ano lang niya, naghanap lang ng pansin niyan kasi nga, actually, hindi ko sure kung fame whore siya or narcissist Hindi ko talaga alam, pero yung style niya, yung yabang niya, sagad sa buto. Hindi ko alam kung anong nakain mo nung bata ka at naging ganyan ka nung bata ka, bakit naging ganyan ang ugali mo? Sobrang yabang, sobrang narcissismo, sobra kang klaseng tao. Hindi ko gets honestly hindi ko magets kung bakit ganun ang kanyang ugali. Saan niya nakukuha yung ganung ugali? Kulang ba siya sa pagmamahal at defense mechanism niya, yung pagyayabang ng kayamanan niya, na alam mo naman yung mga suot niya o mukhang mga class A lang, hindi mo, alam mo yun kasi, eto sabi ko sa inyo, ang dami kong hindi po ako sa politika nagsimula, di ba? Manager ako ng Mocha Girls. So, ang mga client ko noon, mga big time. As in, mga client ko noon, bilyonaryo. Na pag sa mga kanyang kumpanya nila, nagpe-perform ang Mocha Girls doon, sa mga Christmas party nila, mga bilyonaryo. Hindi po sila mayabang Una, hindi sila mayabang. Hindi sila show, yung nagpapakita ng, as much as possible, hindi nga sila magpapakilala sa iyo Kasi nga, ayaw nilang malaman ng tao na mayaman sila. Etong si FLM, etong Francis Leo Marcos na ito, hindi ko alam. Kung saan niya nakuha yung apog niya. Akala naman niya, may naniniwala sa kanya na mayaman siya. Akala mo naman may Alam mo, hindi na sana talaga kita papansinin, FLM Kaya lang pinasok mo itong politika. Huwag mo nang pasukin yung politika. Wala kang alam dito. Humihirit ka pa kay Amy Marcos. Wala kang alam dito. Mag-focus ka na lang dyan sa katsipan ninyo ni Makagago. Kayo na lang magtalo-talo dyan ni Makagago. Yung katsipan ninyo, yan na lang ang pag-aksaya mo ng panahon. Huwag mo nang pag-aksaya ng panahon
ang politika dahil magmumukha ka lang tanga dito. Sabi ko sa iyo, yung mga argumento mo pang tanga na sinasabi mo dahil, eto, bibigyan kita ng halimbawa, sinasabi mo, wala na yung Solid North dahil kay Amy Marcos. Ano ba talaga? Tanga ka lang ba talaga? O nagpapaano ka lang dyan para magalit sa iyo yung tao? Kasi una-una, ang Solid North naman ay hindi lang naman compose ni Amy. Kung umalis man siya, halimbawa lang, totoo yung sinasabi mo, umalis, sinira niya si Marcos, si BBM. So, ibig sabihin mo yung Solid North, nakadepende lang kay Amy? Di ba dapat ang Solid North nakadepende kay BBM dahil siya ang presidente? So, kayang tibagin, kayang wasakin ng isang senator lang ang Solid North? Nagigets ba ibig ko sabihin? Kung strong si Marcos, si BBM, kahit anong sabihin ng ibang tao sa norte, hindi matitibag ang Solid North. Bigyan kita ng halimbawa. Duterte. Solid sa Davao City. Duterte. Yung brand na yan. Kahit nandiyan ang mga Nograles, kahit magsisisigaw ang Nograles, kahit pumutak ang Nograles, kahit magbago, halimbawa, yung ginawa ni VP Sara Duterte na nag-BBM siya, nag-Uniteam siya, hindi naman natibag ang brand ni Tatay Digong. Bakit? Strong siya eh. Tatay Digong is Tatay Digong. Duterte yan. Hindi yan mawawala. Ibang-iba pa rin. Ibang-iba pa rin ang dating ni Tatay Digong. Kahit ba sabihin natin nag-Uniteam si VP Sara Duterte, paano ko napatunayan ito? Hong Kong. Hong Kong nagpunta si VP Sara Duterte. Yung bago ikulong si PRRD, bago siya kidnapin, sa Hong Kong may event. Dumating ang mga senador, hiyawan, lalo na kay Robin Padilla, kasi siyempre, hawig ko ba naman? Siyempre, hiyawan, di ba? Tapos, nung dumating si VP Sara Duterte, kagulo ang tao. As in, kagulo ang tao. As umakyat pa siya doon sa hanggang sa kaduluduluhan. Nagkagulo tao. Sabi ko, this is it. Iba talaga ito si VP Sara Duterte. Pagdating ni PRRD, wow. Yun lang masasabi ko. Sabi ko, iba talaga itong ama. Hindi ko sinasabing mababa si VP Sara Duterte, Pero that's how strong Tatay Digong. That's how strong PRRD. Kahit, isipin nyo kahit nag-Marcos si VP Sara Duterte, natibag ba si PRRD? Hindi. Solid pa rin ang tao kay PRRD. So yun yung sinasabi ko na kahit pa magsalita ng kung ano-ano si Amy, kung solid at malakas na nilalang si BBM, hindi magtitibag ang Solid North. Yan yung sinasabi mo. Bakit mo sasabihin ngayon na tibag ang Solid North dahil kay Amy? So, para mo sinasabi na walang kwenta si BBM. Ganun kakahinang nilalang sa politika. FLM, mahina ka talagang tao. Wala ka. Yung mo hanggang pangbigas ka lang. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa pamimigay ng bigas unless ubus na. Kasi sa totoo lang, mas malaki pa yung ngipin mo kaysa sa utak mo eh. Sa tingin ko lang parang ganun eh. Mas malaki pa yung ngipin mo kaysa dyan sa utak mo. Kaya stick to yung sa katsipan yun ninyo ni makagago. Diyan ka na lang. Huwag ka nang kung ano-ano pang ginagawa sa buhay. Wala maniniwala sa iyo sa politika. At kahit anong takbo mo, meron ka pang pautot na kung hindi ka tawag dito. Meron, parang narinig ko na sinabi niya na kung hindi ka umatras sa laban ng senador, malamang hindi nanalo si Senator Amy. Again, I campaign against Amy Marcos bilang senador. Ayoko sa kanya maging senador. Alam niyo yan. Pero, wala kang kinaugnayan sa pagkapanalo niya. Wala kang kinaugnayan. Kaya nanalo si Senator Amy. Alam ng lahat yan because of VP Sara Duterte. That's it. Wala kang kinalaman sa pagkapanalo niya. Okay? Huwag kang mag-isip ng, ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang Kajaming ka ba ni BBM? Bakit parang lipad ang isip mo?
yung sagad sa buto yung ano mo, imahinasyon mo. Kasi alam ko yung mga magagaling sa imahinasyon, yan yung mga, alam nyo na. Di ba? Ewan ko sa'yo, FLM, itigil mo na yung katarantaduhan mo, ha? Kasi walang mangyayari sa'yo. Ha? Wala kang lalo kang lulubog dito. Lumulubog ka na nga eh. Dahil dyan sa laban ninyo ni MG. Ako yan si MG, wala rin akong pakialam dyan, di ba? Yan nga yung umamin, nabayaran siya. Feeling ko nga, kaya nga, kasi may balita kami, through a really reliable source. Tumigil na daw yung mga bata ni Boss Toyo eh. Sabi kasi, di ba, naalala nyo si Lakas Tama, binulgar yan ni Lakas Tama eh. Ngayon daw, tumigil na daw ang blessings. So, baka tumigil na rin kay Makagago. Hindi ko alam kung totoo Kaya tuloy nakapokus na lang sa'yo si Makagago. Hindi ko alam. Ako'y nagtatanong lang. Makagago, tumigil ka na ba dahil wala nang biyaya? Ako, nagtatanong lang sa'yo Tumigil ka na sa pagsuporta kay Romualdez dahil wala na? O tumigil ka na kakabanan kay BP Sara Duterte dahil wala na kayong biyaya? Ewan ko Ako'y nagtatanong lang. At ngayon kayo ni FLM na lang naglalaban sa katsipan ninyo, okay lang. Maganda yan. Stick to it. Diyan ka na lang FLM. Huwag ka na sumali sa politika. Wala kang alam. Okay? So hanggang dito na lang po muna tayo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Sagutin nyo ako kung okay ba sa inyo na palawakin natin ang mga topics dito sa Banat Bay Channel. Kung okay lang sa inyo. Pero kung ayaw ninyo, edi ayaw ninyo. Okay? Maraming salamat po.